isang mapagpala, isang mabiyaya at isang masayang hapon po sa ating lahat. Unang-una, doon sa paghahanap ko ng mga kapamaraanan para matugunan ang tinatawag na pangangailangan, financial, to be specific, financial na pangangailangan ng churches na sa ngayon ay napakarami ang nagdudusa, napakarami ang nagtitake ng challenge na to para ituloy ang gawain ng Panginoon. Besides of the fact na may pangangailangang financial, mahigpit na pangangailangang financial. Isa ito ang offer ay isa sa manifestation ng Lord sa generation natin ngayon. Nandito tayo sa henerasyon na to ng cryptocurrency ay ginagamit na siya sa kalakalan, sa buong mundo. Kung makikita natin ang kalagayan ngayon ng Bitcoin, amazingly, talagang mamamangha ka sa kanyang kalagayan. So, kagaya rin yan, kaya ako nagsumikap na aralin ito at ito ay i-pursue besides of the fact na ang aking mga kapwa manggagawa ay sa nag-negative sa ganitong larangan. Let's say, siguro sa kapwa ko mga kasamahan ko sa aming iglesia, dalawa lang kami ang merong tawag na pagsimpatiya o paniniwala o pagyakap sa cryptocurrency. So, kasi nga, doon sa mga previous na mga karanasan namin, ay napakamakulay. So, ako at saka yung kasama kong kumpare ko rin pastor sa aming iglesia, siya at ako ay hand in hand na isa na sa buhay at dinarakaran itong cryptocurrency. Sa ngayon, sa aming iglesia ay kami lang dalawa ang merong yung passion na tinatawag. Pag ito nagkaroon ng isang magandang materialism, ang tawag ito, magkakatotoo, magkakaroon siya ng isang malaking impact sa larangan ng financial na pangailangan ng iglesia, ay ito'y magbubunga ng isang malaking impact sa bawat iglesia na dito na ngayon. So, ang encouragement ko doon sa mga kapwa namin manggagawa na hindi lang naman sa amin marami to na pag nakita, ano yan, cryptocurrency, 50-50 kagad ang tawag dito, magpapatronage, magsusuporta o gagamit ito. Pero ako mismo personally, nanampalataya, nananalig at naniniwala na itong offer ay gagamitin ng Diyos hindi lamang sa henerasyon na darating, kundi sa mga series of generations pa sa ating pong kasaysayan. Tayo man ba yung mga seniors pastor sa ngayon, maaring mawala tayo at soonest possible time. Kaya itong offer ay ating mapapamana, ating maiiwan sa mga susunod pa mga maglilingkod pa sa Iglesia ng Diyos. Ang mission nito, kung ating mabalikan, the great mission na hindi lang ngayon ang tinitingnan, kundi yung mga susunod na henerasyon sa ating lipunan, sa ating paglilingkod. Hindi na nila alalahanin pa yung panggastos sa mission, panggastos sa mga pastor na magkakaroon ng mga activities outside the town or outside the churches. Merong mga, sa amin lang, pag nagkakaroon ng tinatawag na feeding program sa aming mga kabataan,
nag-aambag-ambagan itong mga manggagawa para ma-pursue yung feeding program. Isang bagay na, yes, may pananampalataya tayo. Kaya nagagawa yung mga projects na maliliit na projects, pero kung ating titingnan, ay talagang malaking pasanin sa ating mga manggagawa. Lalo na sa mga pastor. Most of the pastors sila yung taga-abuno sa mga projects na pangangailangan ng iglesia. Hindi lang ito ramdam, hindi lang nila iniinda, pero nakapasan ito sa kanilang mga balikat. Nag-aabuno ang karamihan sa mga pastor sa mga financial needs ng iglesia. Kasi nga, kahit gaano kakalakas kay Lord, hindi ka uulanin ng pera para bagbagsakan ng altar ng iglesia para isuporta sa mga pangailangan ng church. Lahat ng ito manggagaling sa mga bulsa ng mga manggagawa. Kaya kung ang ating mga kapasturan ay ginagawa na lang nilang almusal, tanghalian, merienda at hapunan ang kawalan. Kasi nga walang mapagdudukutan. Kaya pag mapunta tayo sa mga grassroots churches ngayon, sa panahon natin ngayon, talagang hirap financially. Kasi nga, ang pinagkukunan, lalo na sa mga rural areas, kahit nga dito sa mga urban places sa ating bansa, ay talaga namang nagdarahop ang kalagayan ng pinansyal ng ating mga churches. So, mayroong mga churches na talaga namang nabibiyayaan ng mga members, ng mga milyonaryo. So, hindi sa kanila issue ang tinatawag na kawalan ng budget. But dito sa mga grassroots churches sa ating mga rural areas, lalo na, ay mayroon diyan mga faithful pastors, maging yung kanilang barong na ginagamit sa pulpito, ay hindi na napapalitan hanggang sa napumupas na, hanggang sa halos mapunit na kakaplansya. Hindi napapalitan. Why? Kasi kulang sa financial. At itong project nito ng Ophir, nakakatuwang isipin ito mga kapatid. Nakakatuwang isipin. Imagine, yung allocation ng Ophir sa bawat churches na beneficiaries nito. Wow! Imagine that 250 million Ophirs. Kung sa ngayon, yan yung halaga niya. Paano kung paglipat ng mga henerasyon? 22 years will make a lot sa ating mga paglilipot. Bakit? Sa 22 years, maring ako, wala na. Maring ikaw ngayon na nandyan ngayon, wala na. Pero dahil sa naipamana ang Ophir sa ating mga susunod na mga henerasyon, mas sila yung dinadanas nating kahirapan, maaaring hindi na ganun ang paghihirap nila. Why? Kung ito na lang darating na bull run. Imagine that. Kung mag times 100 ang Ophir, times 100 times 1,000 times 10,000 ang halaga ng Ophir na yan, will do a lot sa ating mga kapirahan. Kaya mga pastors, mga kapwa kong manggagawa, I will congratulate you na niniyakap ninyo ito. Ako mismo, ako na lang ang naniniwala sa cryptocurrency sa aming iglesia, kasama yung aking kumparing pastor. Sa atin lahat, congratulations sa atin lahat na nagpunyagi sa academy hanggang sa matapos natin yon. Congratulations sa atin lahat. We are in the right track para sa kabuhayan natin, para sa kasaganaan ng iglesia ng Diyos sa panahon natin ngayon. Congratulations, mga pastor. Maraming salamat po.